So wala pong ibang desire ang Panginoon sa kanyang church. Wala sa ibang nais na makita sana ang bawat isa ay mag-mature, lumago, tumatag. Amen? Sana ito yung nais ng Diyos na makita sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang church hindi ito lugar para mamasyal. Ang church hindi ito lugar para humanap ng boyfriend o girlfriend. Hindi ito lugar para magpa-charming. Amen? Hindi ito lugar para magpa-cute. Ito'y lugar ng panambahan, lugar na handang makinig sa salita ng Diyos at sa paglabas mo, i-apply mo. Amen? Kaya ang totoong Kristiyano, hindi lang pag Sunday morning o Sunday afternoon, kundi araw-araw dapat ikaw ay Kristiyano. Amen? Kaya ang title ng ating pag-aaralan, The Marks of Maturing Christian. Yung mga marka na makita sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya dito papasok mamaya, examine yourself kung ikaw ay ligtas o hindi ka ligtas. Ikaw ay mature o hindi pa nagmamature. Make sure itong message na ito, dahil itong sabi ni Paul kanina sa Tibilasa, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Kaya ang ating pinaka-goal, buhay Kristiyano na nasave ka, unti-unti dapat ikaw ay lumalago patungo sa tinatawag na maturity. Amen? Kaya ang ating introduction dito, just as every parent in the world is delighted when they see their children growing in mature. Yan po ang desire ng isang magulang sa kanyang anak. Wala akong nakitang magulang na walang desire o pangarap ng kanyang anak na lago o mag-mature. Kaya hinuhubog natin sila. Amen? Tama? Mula sa sa tiyan ng nanay, nagmamature na ang bata dyan sa inyong sinapupunan, hanggang ilabas mo ng 9 months, hanggang siya naisilang, hanggang siya lumaki, yun ang dinesign mo. Pa isang araw, pag once binitawan mo ng anak mo, lumalagot siya. Amen? Kaya sana makita natin, kung ang isang magulang, yun ang dinesign, yan ang kanyang design sa kanyang anak, sa mga anak niya. Ganun din ang Diyos. Sabi nga dito, God is blessed when He sees His children making the transition from babyhood into adulthood. Gusto niyo nakita din ng Diyos ang kanyang mga anak mula ikaw ay na-save, dapat may tinatawag na transition from babyhood to adult. Amen? Walang design ang Diyos na puro bata ka lang. Kaya lang, minsan nakakalungkot, matagal ka ng Kristiyano, babyhood ka pa rin. Mabilis ka pa rin matisod. Mabilis ka pa rin manghina. Tama? Kunting salita lang, offend ka na. Kunting saway, galit ka na. Ang tawag dyan, babyhood. Pero ang goal ng Diyos, pinagpala na makita niyang kanyang mga anak na mayroong transition sa buhay mo from babyhood into adulthood. In spiritual sense, ang ibig sabihin. Hindi physically. Although physically, pinapatatag natin. Tama? Kaya isang magulang, lahat ginagampanan mo. Bibili ka ng gatas, bibili ka ng vitamina, bibili ka ng mga pagkain para lumakas siya. Tama? Para isang araw, mula doon sa kanyang higaan, hanggang sa upo, hanggang sa gagapang, hanggang sa itatayo, hanggang sa lalakad, hanggang tatakbo, at ay balik, hanggang malakas. Yan ang design ng isang bata, tama? At ganun din dapat tayo. Amen? At sabi pa dito sa ating introduction, God wants us to move from the spiritual nursery to the battlefield. Ang design ng Diyos, from the nursery as a Christian life to battle. Kaya hindi pwede nasa nursery ka lang. Tama? Amen? Pero kung ikaw ay bagong silang, siyempre lalagay ka sa nursery room. Tama? Baby pa eh. Hindi pa na-expect yan na magsasay ka. Pero ang goal ng Diyos, mula sa nursery, go to the battlefield. Kaya ang buhay Kristiyano, sabi ko nga, hindi madali. Kasi nasa gitna ka ng labanan. Flesh in spirit. World, tsaka yung mga bagay na dapat mo nang
alisin. Mahirap, tama? Mahirap minsan tanggihan ang mga bagay sa mundo. Kasi nasa human flesh tayo. Pero nais ng Diyos na ang kanyang desire na makita ka na kung saan mula sa nursery hanggang ikaw ay maging isang tanyag na malakas sa battle at magtatagumpay. Amen? Katulad sabi nga dito, ang bata ay simula sa pag-inom ng gatas at sa kanyang gagamitan gaya ng diapers, pero hindi habang buhay diapers ka o gatas ang ininom mo. Kundi sa salitang Kristiyano din, dapat ikaw ay kumakain ng karne at ikaw ay nasa battlefield. At mayroon kang tinatawag na devotion sa buhay para lumago ka. Ganyan ang nais ng Diyos makita sa akin. Kaya ako po nasave ako ng July 20, 1988. Nag-grow po ako ng year 1995. Matagal ang process. May 7 years ako nagtatawag na hindi lumago. Walang prayer, walang church, walang Bible reading. Yung time. Dahil walang tao nagsabi sa akin. Walang pastor na nagpag-up sa akin. Pero salamat, I'm saved. May Diyos na hindi niya hayaan ng kanyang anak mawala sa kanyang kalooban. Kaya binalik niya kami ulit sa church. Kaya once binalik ka naman sa church, may purpose para lumago ka. Amen? Isang bagay yan. 7 years, wala akong prayer, wala akong church, wala akong Bible reading, wala akong giving sa Panginoon. Puro sarili ko. Nagtatrabaho ko pa sa aking sarili. Pero thank God, mayroong church doon sa Manila, ang Loma Baptist Church, na nagbigay ng buhay para kami. Ayaw ko din. Para mag-mature. Para lumago. Amen? Kaya ang church nito, sabi ko kanina, hindi ito lugar ng anumang bagay na para sa buhay mo, kundi lugar ito para turuan ka, para lumago ka. Malugo tayo at magamit tayo ng Diyos. Amen? At ito pang plan ng Diyos. Sabi niya, God's plan for everyone of His children is to see them or reach spiritual maturity. Ang goal ng Diyos bilang anak niya, makita ka na ma-reach mo ang larangan ng buhay spiritual na nag-mature. Yan ang goal ng Diyos sa iyo. Amen? Pag isang magulang na yung anak mo, pag yan ay gumagapang, tumayo, lumakad, tumutuwa tayo. Di ba? At pag tumatakbo na, lalo kong tumutuwa. Nagdadapa, tayo anak! Tayo! At isang araw, tumatak na mga buto. Ang problema lang, pag malaki na, lalaban na sa'yo. Lalaban na minsan mga bata sa magulang. Kasi matatag na. Pero sa Diyos, plano niya, makita ka na marating mo ang maturity sa buhay one day. At isang araw, pagharap mo sa mundo, nagtatagumpay ka. Amen? Nanuwa niyo ba? Sana makita natin ito. Kaya nga, sabi ng Panginoon, He just want us to grow up. We need to grow up. Amen? We need to grow. To grow. Katulad ng pag-aaral. From daycare, to kinder, to elementary, to high school, to senior high, to college, to become a professor. Maging professor ka. Amen? And then one day, ito ka na. Sana kung gaano katatag ang physical mo, ganun din katatag ang yung spiritual na buhay. Pero pag pinabayaan mo ang pag-grow ng spiritual mong buhay, babagsak at babagsak ka na. Sa isang bagay na hindi ka nagtatagumpay. Amen? Kaya this message, I hope, i-check mo kung you are saved or you are unbelievers. May tatlong bagay ako na patunayan sa Bible natin binasa kanina sa Ephesians, the mark of maturing Christian. So, binanggit ko ang introduction nito, katulad ng magulang, ang Diyos ganoon din, na makita niya tayo, na nag-grow tayo, hanggang dumating yung araw na yon, ay nagiging, mayroon ka isang pamilya na kaya mo nang buuin ulit, na gaya ng pinalaki ka ng magulang. Amen? Kaya tingnan niyo mga magulang niyo, kung may mga magulang kayo pinalaki ng tama, yan yung tamang nurturing sa inyo. At sundin niyo yan. Lalo na ang mga magulang niyo na iniwala sa Bible. Amen? Lalo na mga magulang nyo, inihikayat kayo pumunta ng church pag Sunday. Dahil wala naman kami ibang nais. Ako sabi ko sa mga anak ko, wala akong ibang design, wala akong ibang desire. Makita kayo na kayo'y naglilingkod sa Panginoon. At magkaroon kayo isang pamilya. Kung maaari, gaya ng inyong papa, gaya ng pastor mo. Kung maaari, pero hindi pwede.
pero ikaw ang i-establish niya. Kaya sa pagmitan ng maturity, doon mo makita how to grow. So, tatlong bagay na magkaroon tayo ng marks, yung marka, no? Gaya ng yung isang tao, pag may tato, mark niyan sa kanya. Kaya dito nakita ng mga polis, isa sa mga strategy yan. Kapag ang case ng isang tao nalalaman sa mga tato, madali ma-identify. Di ba? Kaya kung may mga tao na salbahe sa'yo, tingnan mo yung katawan, baka may mga mark, dahil lang hanapin yun. Mga marks. Di ba? Pero may din inintay the mark of the beast. Ating din yun, mark of the beast, si Antichrist. No? Sa ngayon, ang medyo dumaming lumalabas. Pero tingnan natin kung paano tayo isang maturity na isang Kristiyano. Ano yung mga marka? Number 1, dito tayo dadako sa ating message. Sabi ng Bible doon sa verse 14 hanggang 15 ng Ephesians 4. Ating imay-mayit ang saitan ko. Sabi ng verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie and wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So, ang point number 1 natin, they are marked by calm steadfastly. Ang isang tunay na naglalago, na lumalago isang Kristiyano, ang isang mark na makita sa iyo, ikaw ay nananatili, kalmado ka sa lahat ng oras. Kahit may mga problema sa buhay Kristiyano, nanatili kang naging matapat sa Diyos. Amen? Amen. Makikitaan mo sa Kristiyano kahit anong klase pang mga bagay dumating sa buhay mo. Pero makikita mo isang Kristiyanong tumatatak na masabi din mature, siya ay nanatili, hindi siya natitinag sa mga pagsubok, sa mga temptation, sa mga hamon sa buhay, nanatili siya nagiging matapat sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, mature siya. Lumalago ka na. Kahit sa anong mga bagay na mga nangyari sa paligid mo, hindi ka apektado. Almado ka lang. Kaya sabi ni Pablo, baka dating mga pagkakataon na pwede kayo subukin. Sana sabihin, hindi kayo gaya ng mga kabataan na parang kung saan yung hangin, doon ka, sasabay-sabay ka lang. Na walang panindigan. Tama? Nakakita ka lang ng mga ipon ng mga bata, ng mga mukhang Kristiyano, mahabang mga book, sama ka na agad doon. Kita ka ng bago ba, mukhang maganda dito, sama ka naman doon. Manindigan mo. Yung magiging hindi ka natitinag. Amen? Tama? So isang bagay na masabi natin na isang Kristiyano naging mature sa magitan ng steadfastness means, letter A, they were steadfast in their doctrine. Ibig sabihin, ang isang Kristiyanong matatag, hindi siya kailanman humihiwalay sa salita ng Diyos. Tama? Ang pamantayan ng isang Kristiyano matatag, ang salita ng Diyos pa rin. Kaya nga dito inihamon tayo, mahalin natin ang salita ng Diyos. Basahin natin. Ano sabi ng Bible sa 2 Timothy 2:15? Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang salita ng Diyos, ipinag-aaralan din yan. Amen? Kaya ang Kristiyanong totoo, mahal niya ang Bible. Amen? Kaya check mo ang buhay mo. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig ng tama, hindi totoong salita ng Diyos, baka hindi ka maligtas. Kasi ang tunay na ligtas, nagmamahal ang salita ng Diyos. Amen? Tama. Doon mo nakikita ang isang Kristiyano tumatatag, hindi niya kinakaya ang Biblia. Tama? Hindi niya kinakaya ang salita ng Diyos. Bakit? Ito ang buhay natin. Ito ang magpapatibay sa iyo. Kailang minsan nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Mas gusto natin ang mga gadget sa panahon kaysa Bible ngayon. Amen? I'm very sorry kung masaktan ka at masaktan tayo. Amen? Pero totoo ito. Ang isang tunay na ligtas, ang isang tunay na Kristiyano na lumalago sa buhay niya, pinangalagaan niya ang salita ng Diyos. Katulad ng isang magulang na pinangalagahan ng bata ang mga turo ng kanyang mga magulang. Amen? At sinusunod niya. Tama?
Do you believe ng Bible ay napakalaga sa buhay ng Kristiyano? Yes. Dito tayo lumalago. Dito tayo kumakain. Ito ang buhay natin. Ito ang instruction natin. Amen? Sabi ni David sa talata ng Psalm 119, sabi niya, ang salita ng Diyos ay masikip kaysa ginto at sa pilak. Ganun ang pagpapalaga ni David sa salitang ito. Amen? Although sabi ng mga kaming tao, ang Biblia gawa na ng tao. Pero sabi ko nga lagi, ginawa niya ng tao dahil sa tao. Ginamit ng Diyos yung tao para isulat ito para maparating sa iyo ang salita ng Diyos. Amen? Eh kung gumamit siya ng manok, maintindihan mo kaya? Amen? Pero yung mga tao ito, pag binasa mo sa Bible, ang mga taong ito, puspos ng Espiritu ng Diyos. Hindi lang basta sumunod si Moses ng aklat, 5 aklat. Alam niyo ba aklat ni Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang tawag dyan, Pentateuch book. Yun yung sinulat ni Moses. Wala pa sa panahon ng ni Adan ni Eva, pero siyang sumulat niya. Pero sinulat niya lahat yan, led by the power of God. Amen? Kasi kung ikaw ang susulat sa sarili mo ng salita ng Diyos, hindi mo kahit tarukin ang talino ng Diyos. Kaya nga sa Bible, mayroong 66 books. Amen? Siguro naman, alam natin ang Bible natin. Pag sumubra ka sa 66 books, hindi na Bible yan. Ang tawag yan, dictionary na. Dinagdagan mo na. Diba? At ang Bible, mayroon tinatawag na 40 writers lang, masigit, mga 42 writers, from the Old Testament hanggang New Testament, at ang mga taong ito, hindi nag-away-away. May mga sumulat sa Bible, isang mangisda lang, si Peter. Tama? Si Matthew, si Luke, isang doktor. Pero pag tingnan mo ito, minahan nila ito. Kaya salamat, nandito na lahat ang salita ng Diyos. Kaya ang totoong naligtas at totoong nagmamature ay pinangalaga niya ang doktrina ng Biblia ito. Amen? Tama? Church, Christian, kung save ka, mahalin mo itong Bible. Amen? Isang patunay yan na nagbubukas ka ng Bible. Kaya minsan natitest ka eh. Minsan sabi sa'yo, buksan mo sa aklat ng Zechariah, hindi mo alam kung saan mo buksan. Alam yung mga bagong, mga tao na walang Bible? Minsan mga pwes, tinanong ko, kung sa atin yung mga Bible natin sa aklat ng gaitong sasabihin mo pa yung page number. Page number 25. Dapat, ang isang Kristiyano, alam mo yung Bible mo. Amen? Dapat alam mong buksan. Ibig sabihin, pag hindi mo alam, hindi mo talaga binabasa ang Bible mo. Hindi mo mahal ang salita ng Diyos. Hindi ka lumalago. Amen? Naman ba ako? Example. Sa matagpuan, baka sabihin ko isang verse, baka hindi nyo lang. Sa matagpuan yung Philippians 4:19. Saan? Ano? Anong book? New Testament, Old Testament? Sino memorize? RJ, memorize mo nga. Amen? Sipin mo, kahit isang verse lang yan, very powerful yan. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Pili mo yung pangangakan sa panahon ng tagutom. Sa panahon ng krisis ngayon, ng Diyos ko magsusupply. Amen? Kasi alam mo yung Bible mo. Kaya ang doktrina, kalmado, natili ka sa Bible. Amen? Pangalawa, letter B, they are steadfast in their development. Dapat ang isang Kristiyano natili, na de-develop to grow as your Christian life. Kaya ang goal natin, mag-grow tayo. Amen? Katulad ng bata. One day, si Kiel, 10 years ago, tingnan mo. Ngayon ang hawak niya ngayon, pero tingnan mo yung Bible na hawak niya. Hindi din alam. Dalhin niyo ang mga bata sa church to nurture the Word of God. Amen?
Kaya nagbasa sa Bible, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way you should go. When he is old, he will not depart from it. Kung gusto niyo makita ang mga anak niyo na naging matatag, sa panahon ngayon, dalhin niyo sa Panginoon. Turuan niyo ng Bible. Sabi ng iba, Bible kayo palagi. Iyan kung kailangan natin, isang maturity. Amen? To develop, to growing believers as a deep attraction, the truth of God. Kaya ang isang ligtas talaga, hiniwala ko na isang Christian mature, dapat nabubuhay ng katotohanan. Mga kapatid, huwag tayo magsinungaling sa ating sarili. Amen? Huwag tayo magkunwari bilang Kristiyano. Hindi ka Kristiyano, masid ka. Dahil isang araw, totoong impyerno. Because sabi ng Revelation chapter 21 verse 8, lahat ng sinungaling pupunta sa impyerno. Murderer, drunkenness sa Bible yan. Lahat ng adultery, nakikiapid, fornication, murder, lasciviousness, kasalanan. But the lying go to hell. Amen? Kaya nasabi ng Panginoon, ang isang Kristiyano ng mature, hindi yan naging sinungaling. Kaya huwag niyong gawing biro ang buhay niyo. Amen? Tama? Nasa church ka nito, I thank God, ikaw ay nabaptize sa church nito, pero ang problema, hindi ka lumalakad ng katotohanan. Ang problema, ang church ng Panginoon, yun ang idadala mo sa sinungalingan mo. Mabuti pa, hindi ka na saved. Kung saved ka man, magpatuloy ka sa katotohanan. Yan ang mark ng isang Kristiyano. Amen? Pwede mo lukuin ang magulang mo, pwede mo lukuin ang kaibigan mo, pwede mo lukuin ang pastor mo, pero ang Diyos hindi mo pwedeng lukuin ang sarili mo. Tama? Nanuhan niyo ba? Kailangan mag-mature tayo, church. Itong mga panahon natin, in the last days na tayo. Hindi niyo ba alam yun? Buksan nyo ang isip nyo sa buong mundo. Ang buong mundo ngayon, nag-aalala na sa mga panahon na yun. Ang mga churches ngayon sa ibang mga bansa, hindi na makapagtipon dahil sa COVID-19 na ito. Pero ikaw at ako, malaya tayo, mag-try tayo na magmumuhay ng isang katotohanan. Amen? Hindi nyo alam. Bukas tapos ng church. Tapos ng buhay natin bilang Kristiyano. Mapapahiya tayo kung nabubuhay tayo sa sinungalingan. I-develop natin ang ating buhay. Manatili tayo na dinedevelop ang ating to grow as a believers. Not unbelievers. Iba ang hindi ligtas, iba ang ligtas. Hindi pwede magsama ang tupa at ang kambing. Tama? Ang kambing, hinihila mo yan. Susungwangin ka yan. Maiksi ang sungay, mahaba ang sungay, susungawin ka yan. Punta mo doon sa bukid na pastor doon, dami kambing. Pag inawakan mo kambing, gano'n. Kapag tupa, may tupas na kasi. Pero nakita mo, hiwalay sila. Hindi pala nandun sa tama. Kahit sa damuhan. Yan ang larawan ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Hindi siya sabi, ang kambing hindi Kristiyano. Hayop yan eh. Pero makita mo ang kanilang karakter. Amen? Amen? At ang tupa, sabi nga sa Bible, kahit katayin mo yan, wala yung salita eh. Gawin lang yan. Oh. Binabalatan na siya ng gano'n sa atin. Binirerason na yung mga balat niya. Gano'n siya. Oh. Wala lang. Pero we need to be grow, to be developed. Amen? Manatili tayo to develop our growing life as a Christian. Letter C, they are steadfast in their devotion. Panatiliin lang natin ang ating devotion kay God. Amen ba yun? Church, hindi lang puro pera ang isipin natin. Hindi lang puro mambagi sa mundo ito, kundi yung personal mo, devotion sa Diyos, dapat ginagampanan natin. Pray every day. Amen? Read your Bible every day. Go to church on Sunday. Give your tithes. Give your offering. Soul winning. Amen? Yun yung mark na kalmado pero nagnatili. Kaya Kristiyano, kahit anong bagay, mag-i-stand yan. Amen? At hindi yan naalis sa Panginoon pag nag-mature yan. Ang problema pag baby Christian ka, yun na, mabilis ka matisod.
Para bang sa tagal mo ng Kristiyano, minsan, nakakalungkot. Doon sa pinanggilingan ko sa Maynila, 25 years old na, member ng Lone Baptist Church, pasaway pa rin. Sakit rin sa ulo ng pastor. Kaya sabi ng pastor sa kanya, Brad, pag hindi ka sumunod, tumayas ka dito. Dahil 25 years kita pinagtiisan. Tapos na. Pero, siyempre, natuto din siguro. Pastor, sorry po. Binugo pa. Kasi ayaw ng Diyos hindi ka lumayo. Amen? Ayaw din sa magulang ng bata, puro gapang palagi. Amen? Na lahat na lang, malaki na, 45 years sinusubukan mo pa. Saan nakakita mo? Depende kung may sakit ka na. Na? Alam ko, kung edad mo 40, sinusubukan ka pa ng kanin, may sakit ka na yan. Hindi normal na yan. Tama? Pero kung normal ka, okay yung katawan, 45 years, sinusubukan pa ng kanin, abay, iba na yan. Yan, ang salita ng Diyos, iba yan. Amen? Kaya number 1, they are marked by calm steadfastness. Number 2, they are marked by clear separation. Ang isang Kristiyano ay talagang makitaan na ikaw humihiwalay ka. Ang isang mature ay humihiwalay sa dapat humiwalay. Pero sa pamilya, walang hiwalayan. Tama? Ito yung tamang hiwalay. Sabi ni Paul, doon sa ating binasa sa book of Ephesians, chapter 17, although mahaba ito, sabi sa verse 17, This I say therefore, and testify in the Lord, that ye may henceforth walk not as other Gentiles walk. Huwag kayong maging gaya ng mga lakad ng mga unbeliever. Sabi ni Paul, kung anong lakad nila, huwag kayong lumakad dyan. Yung word na Gentiles men, mga unbeliever. And the vanity of their mind. Yung kailangan kaisipan mga malilikot. Yung mga isip ng mga unbeliever, malalaswa. O mga bagay na kung saan, huwag kayo sumama dyan. And verse 18, having the understanding darkened, being alienated from the light of God, to the ignorance that is in them. Although, because of the blindness of their heart. Although maunawan natin, itong mga unbeliever, bulag sila talaga. Pero ikaw na hindi bulag, huwag ka magbulag-bulagan. Tama? Mayroong bingi. Pero mayroong bingi-bingihan din. Iba yung bingi kaysa bingi-bingihan. Tama? Pero sabi ni Paul, maunawaan sila kasi sila hindi pa nakakalit sa Panginoon, hindi pa sa ligtas. And sabi sa verse 19, who being past feeling have given themselves over the luxuriousness to work on uncleanness with greediness. Ito palang buhay. And then sabi sa verse 20, but ye have not so learned Christ. Hindi nila alam yan. And verse 21, if so, be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth in Jesus. And 22, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and what ye put on the new man, which after God is created righteousness and true holiness. So sinasabi ni Paul, kung ang mga tao hindi ligtas, maunawaan natin sila. Pero kung ikaw na Kristiyano at hindi ka alam, hindi mo alam ang ginagawa mo, hindi mo alam ang tama't mali, baka hindi ka ligtas. Kasi ang totoong ligtas, alam mo kung ano ang tama at alam mo rin kung anong mali. At alam mo kung sino yung mga tao kasama mo na hindi tama. Kaya dito pumapasok sa kulungan, mga nakakulong, mga nakalaya ngayon, pinupuntahan ko. Alam niya sabi, huwag na kayong sumama doon sa dati yung mga kaibigan. Kasi babalik ka lang sa buhay mo. Hold up. Pero kung ligtas ka, at sabi ni Paul, they are marked by clear separation. Maturing believers is easy identified because he or she so different from the world around them. Makikilala daw tayo sa pamamagitan ng ating buhay. O ligtas ka o ligtas. Kaya pag nakita ng maraming tao na ikaw ay pupunta ng church pag Sunday,
at dala mo ang Bible mo, pero pag uwi mo sa bahay mo, walang pagbabago sa iyo,